viewers! Welcome to my personal vlog. Lisa Liz here again for another video, and if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. And for this video viewers, gusto ko lang ma-share sa inyo yung aking journey sa pagpapacheck up dito sa Hong Kong sa aking bukol sa suso. So sa aking breast cyst sa kabila na biglang sumakit. So ganito pala viewers, nagpunta ako today sa public hospital or public clinic dito sa Hong Kong. Hindi ka pala nila ina-accept agad-agad kasi kailangan nila ng booking appointment. So kailangan mong magpa-book ng appointment through landline. And for pag nakatawag ka na doon, bigyan ka nila ng mga earliest available schedule. So ayun na nga, bukas meron akong schedule 11. Hindi pala dito na pwede kang mag-walk-in na right away pwede kang magpa-check up unless siguro kung emergency, kung sa mga hospital ka. Pero pag hindi naman emergency cases, kailangan mo talagang magpa-appointment. So yung ginawa ko pagdating ko doon sa ano ba yon, sa health center. Yung health center ano lang siya kasi public lang ako nagpa-check na sa public lang ako magpapa-check up. So yung bayad doon is 50 Hong Kong dollar. Kasi pag sa private ka kasi viewers, mahal kasi yung pag private. Nasa 600 to 800. So check up pa lang yun. Hindi pa kasama if bigyan ka ng gamot or kung anong mga test na gagawin sa'yo. Kaya medyo pricey talaga. So that's why nag-decide talaga ako na dyan na talaga ako sa public. Okay naman, wala namang problem. At least malaman ko lang, gusto ko lang malaman talaga viewers kung anong nangyari, kung anong cause, kung anong hindi pwede, kung hindi ba ako pwedeng ng mga mabibigat. So tomorrow is schedule ko sa aking check up. So I hope na masagot ng doktor yung mga tanong ko. Of course masagot niya kasi doktor sila. I hope na ano siya. Pero alam niyo ba ngayon nawala na siya. Nawala na yung kirot niya. And hindi na pala ako nagbabra ng my wire kasi medyo sumasakit siya pag nagbabra ako ng my wire viewers. Ganito pala dito, no. So nagpunta ako sa isang health center dito sa amin, dito kasi kami sa Yunlong. So maraming mga health center. So buti na lang merong health center na open Sunday, kaya nga nagpunta ako, hindi ako nagsabi sa amo ko. But sadly, kailangan din pala ng appointment. So hindi ako nakapagpa-check up. So ang gagawin ko viewers, ang ginawa pala sa akin doon pagdating ko doon, yung mga tao pala na doon sa health center is meron na silang online booking or meron silang online appointment. So ako lang yung wala. So ang ginawa sa akin, ginawa yung ID ko, na-register ako, kumbaga may account na ako doon. Tapos, ayun, magtatawag ka doon sa appointment nila, i-confirm mo lang yung mga details mo kasi nandoon naman sa ID. Dito sa ibang bansa kasi isa lang ID ginagamit. Hindi kaya sa atin, ang daming mga ID natin, mga SSS, kung ano pa dyan, Pag-ibig, voters ID. Pero dito, pagdating mo sa ibang bansa, gaya ng Hong Kong, isang ID lang sila. Isang residence ID, kumbaga gaya sa atin sa ano ba yun, sa PSA na ID, isa lang yung dito kasi. Tapos tsaka passport, yun lang yung ID, wala na silang mga ibang ID dyan, mga government wala na. So ganyan lang talaga. Yung passport naman nila ginagamit lang yung pag travel. So yung meron talaga silang residence ID, which is kaming na mga foreign dito, binibigyan din kami ng ID na may nakatata kung ano yung trabaho mo dito, like domestic helper, ganun. So ayun, bukas pupunta ako doon and tingnan natin kung anong mangyayari at pa-check ko din tong aking eyes kasi lagi namumula. Yun lang.